what's up? Welcome back dito sa ating Child Dates and Bobs TV. Alright, at eto na nga mga babayan, no, nagtuturuan na nga po mga babayan, no, matapos nga po, no, na magsalita itong dating spokesperson na si Harry Roque, no, at sinabi nga po, no, na merong gentleman's agreement diyan po sa West Philippine Sea. Ay itinuro naman nito, no, etong si dating Senator Trillanes ngayon, no, at inakusahan na si Trillanes nagbenta daw di umano, no, sa China ng Scarborough Shoal. Nako po, eto na mga babayan, no, nagkakaturuan na po sila, no, at tila nagbabatuhan na ng putik etong mga to. Okay. Anong masasabi nyo dyan mga kababayan, no? Pero syempre bago ang lahat, huwag po ninyong kakalimutan pakilike naman ang ating video. At syempre, pakisubscribe na rin po ang ating channel at shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. At kung kayo naman po ay bago pa lang dito sa ating channel, yan, no? Pakisubscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. So ating pag-usapan, no, at talaga namang matunog na matunog noon pa nga po, no, na di umano may kinalaman daw po itong si Trillanes, no, dito nga po sa mga naging issue sa West Philippine Sea, no, at ito namang nakaraan, no, nagsalita itong si dating spokesperson na si Harry Roque na meron naman daw gentleman's agreement, no, sa pagitan po ng dating Pangulong Duterte at ng China. Kaya daw po hindi tayo binubulabog ng China dati. At yan naman po ang ikinagagalit di umano ng China ngayon dahil hindi daw po nire-respeto ng ating bagong Pangulo, no? Ng ating administrasyon ngayon, ng ating gobyerno ngayon, yung gentleman's agreement na yon mga kababayan, no? Ang tanong dito, no, sino yung nagsasabi, no, na aalisin daw ang BRP Sierra Madre, no, diyan po sa Ayungin Shoal. Yun yung isa sa malaking katanungan dito mga kababayan, no. At alamin natin ang balitang ito, no. Umpisaan natin. Let's go. Inakusahan ni Attorney Harry Roque si dating Senador Antonio Trillanes. Eto na, no, nagkakaturuan na mga kababayan. Bakit kaya biglang napaning, no, dito kaya Senator Trillanes, dating Senator Trillanes, no, etong issue na to, no? Ibinenta umano sa China Ako, ang Scarborough Shoal. Ito yung issue dati, no, na ibinenta daw di umano, no, ng ni Trillanes at ni Aquino ang Scarborough Shoal sa China. Ito yung yung issue dati na merong backdoor agreement o backdoor talks, no, na kung saan ayaw nga po, no, nilang ilabas, no, nito nila Trillanes, no, yung mga naging usapan diyan po sa China, no, na tinaano nga po yan, no, sinita ni Enrile, no, kung bakit ayaw sabihin ni Trillanes yung mga naging usapan, no, sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Ano sa palagay ninyo? Binenta nga ba? Tinabla naman yan ni Trillanes. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kung si Pangulong Rodrigo Duterte mayroon gentleman's agreement sa China kung saan nakasaad na bawal daw magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. So yun nga po yung sinasabi ng China na kung saan neto niya ni Harry Roque na kung saan dapat nga daw po, no, status ko lang, no, diyan sa West Philippine Sea o diyan sa Ayungin Shoal, no, na hindi pwedeng magdala, no, ng construction materials kundi pagkain lang, tao, no, at saka tubig lang, no, yung pwedeng idala diyan po sa Ayungin Shoal, no. Parang naalisan tayo ng karapatan natin, no, diyan sa Ayungin Shoal na i-establish natin, no, yung ating karapatan o yung soberanya natin, no, diyan sa West Philippine Sea sa ganitong klaseng agreement. Ito, opinion ko lang naman po ito mga kababayan, no. Meron naman daw secret agreement sa China si dating Senator Antonio Trillanes. Yan yung sinasabi natin. Ano yung secret agreement na yan, no? Totoo nga ba, no, yung sinasabi nilang ibinenta? Kung binenta, sabi nga ng mga kababayan natin, nasan daw yung binayad ng China?
Pero hindi naman siguro literal na ibinenta na merong perang usapan. Bagkus siguro no, merong mga naging underground na usapan dito no sa pagitan ng China no at ng neto ni Trillanes. Kung maaalala natin mga kababayan, nagkaroon ng standoff po no diyan sa West Philippine Sea na kung saan talaga namang nakipagmatigasan no yung ating tropa dyan po sa West Philippine Sea at muntik na nga magkagulo at nagkaroon ng usapan, ng backdoor na usapan. No, etong ang pinadala nga ay si Trillanes, di ba? Ang naging usapan, aalisin yung mga barko dyan po sa West Philippine Sea o sa Scarborough Shoal. Ngunit ang nangyari mga kababayan, no, ang umalis lang na barko ay yung barko ng Pilipinas, yung mga barko ng China ay naiwan. No, doon pa lang, diba, doon pa lang ay makikita natin malabo talagang kausap etong China. Imagine ninyo, no, ang usapan aalis, no, para mawala yung standoff diyan po sa Scarborough Shoal. Aalis yung barko, no, ng dalawang panig. Ang nangyari, umalis yung barko ng Pilipinas, yung barko ng China naiwan doon. Kaya naman wala na, no, hindi na tayo nakabalik diyan sa Scarborough Shoal o hindi na natin nahawakan yung parte na yan ng West Philippine Sea, di ba? At simula nga nun nagkalat na yung mga barko ng China diyan po sa West Philippine Sea at sila na ang naghari-harian. No? Ayon yan kay dating Duterte Presidential Spokesperson Harry Roque. Ibinenta raw ni Trillanes sa China ang Scarborough Shoal noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Nako, eto na, no? Ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Yo, no, eto sila Trililing daw, no, sabi nga neto ni ang nagbigay, no, o nagbenta ng teritoryo, no, sa China, no, ng teritoryo ng Pilipinas at ang dating Pangulong Aquino, mga kababayan, no. Ito, ano sa palagay ninyo, no? Naghahanap na lang ba sila dito ng pagpapasahan ng sisi? No? O talaga namang merong problema talaga noon pa. No, simula pa lang sa panahon, no, neto nila Trillanes at nating Pangulong Aquino, doon pa lang nagka-problema na. No, o binenta na nga sa China daw, di umano, no? Yang Scarborough Shoal. Bakit mo sasabihin na nagkaroon ng secret agreement ang Presidente Duterte? Walang teritoryong nawala sa Pilipinas ng panahon ni Presidente Duterte. Tinawag So, walang teritoryong nawala. Oo, nandun tayo. Pero makikita natin mga kababayan, no, naghari-harian ng China dyan sa West Philippine Sea. O na kung saan sa tingin ko lang po, no, sa tingin ko lang naman ito, no, kung wala po yung gentleman's agreement na yon, no, hindi po ito gagawin ng China, no, dito sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Kasi yun din po yung sinasabi nila dito, na kung saan, no, neto ni Harry Roque, na kung saan, kaya daw po ganyan naging mas agresibo ang China, no, dahil hindi inacknowledge ni PBBM, no, yung naging gentleman's agreement na yon, na kung saan magkakaroon, no, ng status quo diyan sa West Philippine Sea o diyan sa Ayungin Shoal o diyan po sa BRP Sierra Madre. At tila lumalabas ngayon, no, dito nga po sa mga kaalyado nila o kumakampi, no, dito kila dating Pangulong Duterte, no, ang naging problema ngayon ay ating Pangulong Bongbong Marcos at sinisisi nga po nila yan. Kaya ganyan po nangyayari diyan sa West Philippine Sea, no. Ano sa palagay ninyo, no? Si PBBM ba, no, ang may problema diyan sa West Philippine Sea? O dahil po doon sa mga nakaraang naging issue dito kay Trillanes, no, yung mga naging backdoor agreement na yan, o dito naman po sa sinasabi nila, no, na gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Duterte at ng China, no. I-comment daw nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion, alright? namang yang fake news ni Trillanes. Dagdag pa niya, sa panahon ni Aquino, napalaya sa Scarborough Shoal ang aabot sa 100 barko ng China. Yan yung sinasabi natin, no? Yung mga barko ng China na nandyan sa Scarborough Shoal. Administrasyong Aquino rin ang nagpanalo ng arbitration case laban sa China na isinenta
tabi noon ni dating Pangulong Duterte. Si Trillanes ang tumayong back-channel negotiator para pahupain ang tensyon sa Scarborough noong 2012. Kung ano man ang ini-insinuate ng mga maka-Duterte na binenta ko raw ang Scarborough, maliwanag na fake news po ito. Fake My news mission daw, was to de-escalate o pahupain ang tensyon at mabawasan ang mga Chinese ships in Scarborough Shoal. Hindi po covered at hindi pinag-usapan ang issue ng sovereignty kasi maliwanag na atin ang Scarborough Shoal. Yun naman yung naging problema doon, no? Hindi pinag-usapan yung issue ng sovereignty. No, kahit na sinasabi nga po dito ni Trillanes na maliwanag na sa atin yung Scarborough Shoal. Pero ang naging problema, no, nagkaroon ng usapin na kung saan ay aalis, no, yung mga barko. Ang problema, umalis yung barko natin doon sa Scarborough Shoal. No, pero yung barko po ng China ay naiwan sa Scarborough Shoal. Kabilang si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio sa mga nagpanalo sa arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Kaya naman ngayon, yung galit na galit din itong si Carpio diyan po sa mga nangyayari na yan diyan sa West Philippine Sea. At isa talaga siya sumusuporta, no? Giit niya, malinaw na pabor sa China ang gentleman's agreement ni Digong at Chinese President Xi Pabor nga ba sa China, no, yung gentleman's agreement na yun, mga babayan? I-comment daw nyo dyan sa ibaba, ha? Jinping. Pero pwede yang hindi kilalanin ng Marcos administration. Gentleman's agreement lang yan. That's only between the two gentlemen, President Xi and President Duterte. Hindi yan, that's not an institutional agreement na Yun, that can bind the next president, no? So, yun, sinasabi dito, no? Gentleman's agreement lang yun sa pagitan ni dating Pangulong Duterte at ng China o ni Xi Jinping. Pero, hindi po yan agreement between Pilipinas, no, at ng China at ng bagong administrasyon ni si PBBM at saka ng China o ni Xi Jinping, no? So, labas po yun sa kanilang dalawa. So, yung mga tao po na naninisi, no, na bakit tumataas yung tension dyan sa West Philippine Sea at sinisisi nga po nila itong administrasyon ni PBBM, no, at kung ano-ano na yung kanilang mga isinasuggest na bumaba na nga daw dahil pero kayang gawin, no, yung trabaho niya diyan sa West Philippine Sea, parang out of line na po, no, yung kanilang mga sinasabi. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte. Alright, so yung mga babayan, no, anong masasabi ninyo, no, dito sa issue na to na kung saan tila nagbabatuhan na po sila ng issue, mga kababayan, no? Siguro dapat mas focus tayo, no, sa kung ano yung ginagawa ng gobyerno natin para sa ikabubuti ng ating mga kababayan, no, at sa ikabubuti rin ng Pilipinas, no, na kung saan hindi po mawawala yung soberanya natin dyan sa West Philippine Sea. Alright? Kaya muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mops, it's on Mops TV. Peace. I'm out.